Kasabay ng pagbukas ng isang ale sa imbakan ng basura ay ang tuluyang paghinto ng puting taxi sa harapan ng itim na gate na pinagtatrabahuan niya. Napahinto ang ale sa akmang pagtatapon nito ng hawak na itim na trash bag nang bumaba mula sa sasakyan ng isang dalaga. Naniningkit ang mga mata nito na pinasadahan ng tingin ang bagong selda. Tuluyang itinapon ng ale ang hawak na trash bag. Pagkatapos ay nagpa siya itong lapitan ng dalaga na nananatiling nakatayo at tinatanaw ang matayog na bahay sa kanilang harapan. May maitutulong ba ako sa iyo, iha? Biglang tanong ng ale na nakapagpaigta sa dalaga. Napaatras pa ito dahil sa pagkagulat sa biglaang pagsulpot ng may katandaang babae. Hindi niya napansin ang presensya ng ale dahil abala ito sa pagkilatis ng malaking bahay na nasa kanilang harapan mismo. Napalibot ng tingin sa paligid ng dalaga bago muling ibinalik sa ale ang kaniyang paningin. Dahil sa mainit na klima at tanghaling tapat na ay dalawa lang silang nasa labas. Napatikim ang dalaga bago ngumiti sa ale at tiningnan sa mata ang kaharap. Isang malawak na ngiti ang unti-unting umukit sa labi ng ale sa kaharap nito bago inanyayahan ng dalaga na pumasok sa loob ng malaking bahay. "Kumusta ang iyong lola? Maayos naman ba ang kalagayan niya ngayon?" Tapon na tanong ng ale na nagkakilalang si Aling Madrid. Sila ngayon ay nasa kusina habang tinutulungan ng dalaga ang matanda sa paghahanda at pagsasaayos ng hapagkainan. Si Aling Madrid ay nagpakilala bilang matalik na kaibigan ng kanyang lola Alona. Tulad ng lola ni Alea ay may kaputian na rin ang buhok ng matanda. Ngunit mababakas pa rin ang kagandahan ng matanda noong kabataan pa nito. Tinuran din ni Aling Madrid na ito ang pumalit sa kaniyang masakit na lola bilang bagong mayordoma ng mansyon. "Itong bahay po ba na ito ay nakasaad sa address na to?" Tanong ng dalaga kasabay ng pagpakita sa papel na may nakasulat na address. Naniningkit ang mga mata na ibinalik ng matandang babae ang paningin sa kausap. "Ikaw ba si Alea? Ang nag-iisang apo ni Alona?" Napatango naman ng dalaga sa katanungan nito. "Mabuti na po ang lagay ng aking lola. Ngunit," naputol ang sinasabi ng dalaga nang makarinig sila ng isang malakas na kalabog mula sa kung saan. Agad na pasapo ang sariling noo ni Aling Madrid dahil sa narinig na kalabog. "Naku naman, talagang bata na yun." Nagtatakang napalingon si Alea sa matanda dahil sa bulong nito. "Alea, iha, maaari ka bang pumunta saglit sa garahe? Pakisilip naman kung anong nangyari doon. Baka maging isang sunog na karne itong aking niluluto na manok kung aking iiwan pansamantala." Dagdag na pakiusap ni Aling Madrid sa dalagang kausap. "Wala pong problema, Aling Madrid." Buong galak ng ngitian ng dalaga. "Saan po ba ang daan patungong garahe?" Nang makarating sa garahe ng mansyon ay agad na bumungad kay Alea ang tila dinaanan ng bagyo na lugar. Nagkalat sa sementadong sahig ang napakaraming tubig. Nagpagulong-gulong din ang isang kulay asul na balde. Nahinto pa mismo sa paanan ni Alea ang nakatumbang timba. Aray!" Mahinang daing ng isang binata na nakalugmok sa malamig na sementadong sahig. Napahawak pa ito sa balakang nitong napuruhan talaga. Dagli ang nilapitan at tinulungan ng makatayo ni Alea ang kawawang binata. Noong una ay nabigla pa ito sa biglaang pagsulpot ng dalaga sa kaniyang tabi. Di rin naman nagtagal dahil sa sakit na nararamdaman ay di na masyadong napagtuunan pa ng pansin ng binatang estranghero ang dalagang umakay sa kanya. "Yan kasi hindi ka nag-iingat." Biglang sermon ni Alea na ikinagulat ng binata. Matagumpay niyang naitayo ito. "Sa pagtatrabaho dapat ay laging may kasamang pag-iingat. Paano na lang kung yung ulo mong tumama sa malamig na sahig na to? E di kawawa na ang pamilya mong umaasa sa kikitain mo." Dagdag pa ng dalaga na ikinanganga ng kawawang binata. Nagsimula na silang maglakad paalis sa garahe. Ngunit dahil sa natapong tubig na may halong sabon ay naging madulas ang kanilang nilalakaran. Naging dahilan iyon upang mawalan silang pareho ng balanse at sabay na matumba sa basa at madulas na sasahig. Nagkauntugan pa ang kani-kaniyang sentido ang dalawa habang hindi kanais-nais ang kanilang posisyon. Kung may makakakita lamang sa dalawa ng mga oras na iyon ay siguradong iisipin ng iba na may ginagawa silang kababalaghan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata habang nakapatong pa rin si Alea sa katawan ng binata. Unang nag-iwas ng tingin ng dalaga nang makaramdam ng hiya. Daglian itong umalis sa pagkakadagaan at sa kawawang katawan ng binatang estranghero.
Nang makaalis ang dalaga ngayon niya lang nakita mula sa pagkakadagan sa katawan niya, ay doon lang nito naramdaman ang dumagdag na sakit dahil sa pangalawang beses na pagkakadulas sa sahig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Aling Madrid habang pinagmamasdan ang natutulog na mukha ng kaniyang alaga. Kakatapos lang matingnan ng matandang mayordoma ang pilay na natamo ng binata sa bandang balakang nito. Dala ng matinding sakit sa katawan ay agad na nahimbing ito sa itim, malaki at malambot nitong kama. Naputol ang tingin ni Aling Madrid sa alaga at napalingon na sa bumukas na pinto. Mula sa bukana ng kwarto ng binata ay natanong niyang nakasilip ang dalagang si Alea. Baka sa mukha ng dalaga ang pag-aalinlangan na pumasok sa loob ng silid kaya naman mas pinili nito na manatili sa kinatatayuan. Aling Madrid, inayos muna ng matandang mayordoma ang pagkakalagay ng kumot sa katawan ng binata bago payapang lumabas sa kwarto nito. Kamusta pang lagay niya? Tukoy ni Alea sa ngayon naghihimbing na binata. Masyadong malala ang natamong pilay ni Kobe sa bandang balakang. Siguradong kakailanganin niyang pumunta ng ospital para makapagpa-check up sa mga doktor. Paliwanag ni Aling Madrid sa dalagang kaharap. Buti na lang talaga dahil nandyan ka at nakita mo siya kaagad. Maraming salamat sa pagtulong sa kanya, iha. May ngiti sa labi na pasasalamat ng matandang mayordoma. Wala po yun, Aling Madrid. Kahit sino naman po siguro ay gagawin din ang ginawa ko. Ngiti rin ni Alea sa kausap. Diyan ka nagkakamali, iha. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Hindi lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito ay kayang magligtas ng isang individual para sa hangaring makapagligtas. Isang magandang halimbawa na lamang dito ay ang politiko. Hindi naman sa nilalahat ko ang lahat ng mga nasa katungkulan ng gobyerno pero halos lahat ng nasa kanila ay nagbabalat kayo lang. Nagbabalat kayo para ituring na mabuti ng mga mamamayan. Ngunit pagtalikod kong kumilos dahil sa pangungurakot dito sa pondo ng bayan ay na dapat ay para sa mga mamamayan ng bansa. Mahaba ngunit makahulog ang anas ni Aling Madrid. Sumapit ang kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang haring araw, ngunit gising na ang diwa ni Alea. Kasama si Aling Madrid, alas 5 pa lamang ng umaga ngunit naghahanda na ang dalawa upang gampanan ang kanilang mga trabaho sa loob ng mansyon ng pamilya Cuevas. Sa kusina ay abala ang matandang mayordoma sa pagluluto ng agahan. Samantalang si Alea ay naging abala sa pagsasaayos ng hapagkainan. Habang naglalagay ng mga pinggan sa round table ay biglang tinawag ng matandang abalang dalaga. Alea, iha, pakitawag naman si Kobe sa taas. Sabihin mo kakain na. Agad namang tumango ang dalaga. Sige po, Aling Madrid. Pagkarating sa silid ng binata ay huminto si Alea sa tapat ng kulay puting pinto. Kakatok sana siya nang biglang mapansin ng dalaga na hindi naman nakasarado ang pintuan. Nagdadalawang isip tuloy si Alea kung kakatok ba siya o tuluyan ng papasok sa loob. Ngunit sa huli ay nanaig ang pagkatok sa isipan ng kasambahay. 3 katok ang ginawa ni Alea bago nagpa siyang magsalita. Sir Kobe, kakain na raw po, sabi ni Aling Madrid. Medyo may kalakasang tura ng dalaga upang siguradong maririnig siya nito mula sa loob. Ngunit lumipas ang ilang segundo na natiling nakatayo si Alea sa harap ng pinto ng silid ng binata habang tahimik pa rin sa loob ng kwarto. Sandaling nangunot ang noo ng dalagang kasambahay dahil sa tahimik na paligid. Dala ng kuryosidad ay dahan-dahan itong binuksan ang pintuan ng silid. Dagli ang napanganga si Alea nang tuluyang nabuksan ang kwarto ni Kobe. Dali-daling lumapit ang dalaga sa nakahandusay sa sahig na katawan ng binata habang ito ay wala ng malay na tao. Kabadong sinuri ni Alea ang pulso ni Kobe sa kaliwa nitong kamay. Nakahinga lang na malawag ang dalaga nang malamang buhay pa naman ang binata. Wala nang inaksayang oras pa si Alea at agad na itong bumaba mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Dagli ang ipinaalam niya sa matandang mayordoma ang nangyari kay Kobe. Nagpasya naman ng dalawa na ihatid ang walang malay na binata sa pinakamalapit na ospital. Ilang oras nang tuluyang makarating ang ambulansya sa ospital. Agad na inasikaso ng mga doktor ang binatang si Kobe at ipinaliwanag na rin kay Aling Madrid kung bakit ito nahimatay. Ayon sa mga doktor, malala ang natamong bali ng buto sa balakang ni Kobe kaya grabe na lamang ang sakit na nararamdaman ng binata. Dahil sa sakit na nararamdaman nito, kaya ito nahimatay bigla. Matapos mailipat sa isang private room ang binata ay nagpaalam ang matandang mayordoma kay Alea na uuwi muna ito sa mansyon.
Balak kasing magdala ni Aling Madrid ng mga damit at pagkain. Nang malaman kasi ni Aling Madrid na walang malay si Kobe ay agad silang nagmadali upang magtungo sa ospital. Sandali lang mga koroon, babalik din ako rito dala ng ilang mga damit natin para sa pagbabantay. At magdadala na rin ako ng mga pagkain. Mahabang litanya ng matanda. Ako na lang po ang uuwi sa mansyon. Ikaw na lang po ang magbantay dito para hindi ka na pumapagod. Sustro naman ang dalaga. Baka sa mukha nito ang pagtutol sa ideya ng matandang mayordoma. Hindi na iha, kaya ko pa naman. Pagpupumilit ni Aling Madrid. Tsaka may naiwan din akong trabaho sa mansyon. Tatapusin ko lamang yun bago ako babalik dito sa ospital. Wala nang nagawa pa si Alea nang tuluyang ihabilin sa kanya ng matanda ang pagbabantay kay Kobe. Matapos makapagpaalam ay umalis na si Aling Madrid sa loob ng private room na inookupa ngayon ng binata. Namayani ang katahimikan ng nilisan ng matanda ang loob ng silid. Tanging tunog lamang ng makina na nagmumotor sa tibok ng puso ni Kobe ang naririnig sa apat na sulok ng kwarto. Napalibot ang mata ng dalaga sa kabuuan ng kwarto at nahinto ng paningin nito sa binata. Diskriminasyon. Wala sa sariling napaisip ang dalaga. Simula nang tumigil sa pagtatrabaho ang lola ni Alea ay nagpasya silang i-admit ito sa ospital upang mas lalong mabantayan ang kalusugan ng kaniyang lola. Ngunit dahil sa kanilang pananatili sa ospital, unti-unting napagtanto ng dalaga na kung mahirap ka, tratuhin ka ng mga tao na puno ng diskriminasyon. Nagpasya si Alea na maupo muna sa isang monoblock na nasa tabi lang ng kama ni Kobe. Nagawi ang mga mata nito sa maamo at natutulog na mukha ng binatang amo. Nakapalong baba na tiningnan nito ng dalaga. Maswerte ka. Ipinanganak ka mayaman kaya hindi mo kailangang maramdaman ng diskriminasyon na nararanasan lagi ng mga mahirap. Sobrang hina na bulong ni Alea. Tila, bumubulong lamang ito sa hangin dahil sa sobrang hina ng pagkakasabi ng dalaga. Isang mapait na ngiti na lamang ang umukit sa labi niya. Unti-unting nabalik sa kanyang memorya ang diskriminasyon na nararanasan nila sa mismong ospital na kinaroroonan nila ngayon. Nang atakihin ng lola ni Alea sa sakit nito sa puso ay dagli ang itinakbo sa ospital ang matanda. Dahil ang Mendoza Hospital lang ang pinakamalapit na ospital sa pinagtatrabahuan nitong mansyon ay doon pansamantalang pinanatili ang lola ng dalaga. Sa pagluwas ni Alea sa Manila, natagpuan niya ang sarili niyang lola na halos walang mahigaan dahil sa sobrang dami ng pasyente sa loob ng ospital. Habang sila ay nanatili sa ospital, halos hindi na maasikaso ng mga doktor ang matanda dahil mas inuuna ng mga profesional ang mga may pangbayad na pasyente. Diyan ka nagkakamali. Hindi maiwasang mapaigtad ng dalaga sa kinauupuan nito dahil sa gulat na naramdaman. Mulat na kasi ang dalawang mata ng binata. Tao rin kaming mga mayayaman. Nagkakamali kaya kung inaakala mong hindi kami nakakaranas ng diskriminasyon. Hindi maiwasang mapatahimik ang dalaga dahil sa narinig. Binalo tuloy ng nakakailang na katahimikan ang buong paligid. Tanghaling tapat na nang makabalik sa ospital si Aling Madrid. Mula sa labas ay tirik na tirik ang haring araw. Bitbit ang kulay itim na backpack at isang plastic bag laman ang mga naka-tupperware na pagkain. Pumasok ito sa private room ni Kobe. Kaagad na tinulungan ni Alea ang matanda sa mga bitbit nito. Ang init sa labas, nako! Biglang reklamo ng matandang mayordoma nang tinulungan nitong makaupo. Dagli ang kumuha ng isang basong tubig ang dalaga na agad din namang ininom ni Aling Madrid. Sinabi ko naman po kasi sa inyo na kanina na ako na lang ang babalik sa mansyon at kukuha ng mga kailangan natin dito. Yan tuloy. Kumuha ang dalaga ng panyo sa dalang backpack ng matanda at ibinigay ito bilang pamunas sa pawis. Kumusta si Kobe? Nagising na ba siya? Wala sa sariling nagawi ang tingin ni Alea sa mahimbing na natutulog na binata. Nagising na po siya kanina pero pagkatapos niyang makainom ng gamot ay nakatulog na po siya ulit. Sagot ng dalaga sa matandang kausap. Mabuti naman dahil nagkamali na pala siya kanina. Ngiti ng matandang mayordoma. Halika iha, kumain na muna tayo. Alam kong hindi ka pa nakakakain simula nang makarating tayo rito sa ospital. 2 araw ang itinagal bago tuluyang nakalabas ng ospital si Kobe. Dahil hindi pa masyadong magaling ang pilay sa balakang ng binata, ay pinagamit muna nila ito ng wheelchair. Tirik na tirik ang haring araw pagkarating nila sa mansyon. Masakit ang sinag na araw kaya naman nang makababa sa sasakyan ay dumiretso silang lahat sa living room ng mansyon. Maiwan ko muna kayo rito.
Kailangan ko nang maghanda ng tanghalian natin. Biglang paalam ng matandang mayordoma sa dalawa. Alea iha, ikaw muna ang bahala kay Kobe. Isang tutol na tingin ang agad na isinagot ni Lea kay Aling Madrid. Tulungan na lang po kita sa paghahanda, Aling Madrid. Maglalakad na sanang dalaga palapit kay Aling Madrid nang tutulan siya nito. Hindi na iha, mas kailangan ni Kobe ang tulong mo rito. Magsasalita pa lamang sana ang dalawa nang magpaalam na ang matanda. Pareho silang walang nagawa nang maiwan silang dalawa sa sala. Sa hindi malamang dahilan ay biglang binalot ng katahimikan ang pagitan nila. Nang magtagbo ang mga paningin nila ay pareho lamang silang napatikhim. Si Kobe ang unang nagpasya na basagin ng katahimikan sa paligid. Pwede bang tulungan mo ako umakyat sa taas? Tukay ng binata sa ikalawang palapag ng mansyon. Hindi pwede. Hindi ka makakaakyat gamit ang wheelchair. Gusto mo bang di ka na makalakad ng tuluyan? Bakit? Sinabi ko bang tulungan mo ako umakyat gamit ang wheelchair na to? Pasensya naman. Malay ko bang ayaw mong mulumpo ng tuluyan? Daglian namang naintindihan ni Alea ang ibig sabihin ni Kobe. Kaya dahan-dahan niyang sinimula na itulak paabante ang wheelchair nito. Nang makarating sa hagdanan ng mansyon ay maingat na tinulungan ng dalaga na makatayo ang binata mula sa pagkakaupo nito sa wheelchair. Agad na pinakbay ni Alea sa balikat niya ang binata upang tulungan nitong maglakad. Dahan-dahan lang sa paghakbang. Ayoko pang matanggal sa trabaho dahil lang sa palpak na pagtulong ko sa amo kong napilay. Isang matalim na tingin lang ang agad na isinagot ni Kobe sa dalaga. Muli na silang nagpatuloy sa planong pag-akyat sa ikalawang palapag. Humawa ka dyan sa railings para pangsuporta. Dahil sa pag-iingat na huwag mahulog sa hagdanan, ay naging matagal ang proseso ng pagdating nila sa second floor ng mansyon. Ligtas at walang galos silang nakarating sa ikalawang palapag. Buong puwersa na tinulungan ni Alea ang binata na makarating sa mismong kwarto nito. Nagtuluyang makapasok sa loob ng silid si Kobe ay nanghihina na binitawan nitong dalaga dahilan para biglang mapaupo ang binata sa malambot nitong kama. Damn it! Biglang reklamo ni Kobe nang makaramdam ng kirot sa bandang balakang dulot ng pagkakabagsak sa kama. Mapagpasensya namang tumingin si Alea sa kanyang amo. Pasensya na, nakalimutan kong hawak pa pala kita. Napairap na lamang si Kobe sa sagot sa kanilang dalaga. Supladong pilay, tusukin ko yung mata mo eh. May sinasabi ka ba dyan? Ah? May naririnig ka bang sinabi ko? Nakataas ang isang kilay na balik na tanong ni Alea. Wala, pero narinig kitang parang bubuyog na bumubulong dyan. Hala, baka may little bubuyog na sa tenga mo. Tapos akala mo lang ako yung naririnig mo. Kawawa ka, tumigil ka na. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo. Mahinahon pa rin ang boses ngunit mababakas na ang pagkaasar sa tinig ni Kobe. Mula sa kabinet na nasa tabi lamang ng kama ay kinuha ng binata ang laptop nito na nakalagay sa loob. Nanahimik na lamang si Alea nang maging abala si Kobe sa pagkalikot sa sarili nitong laptop. Dahil walang ibang magawa ay inilibot na lamang ng dalaga ang tingin nito sa kabuuan ng kwarto. Nagawi ang mga mata ni Alea sa hilera ng mga picture frames. Dala ng kuryosidad kung sino ang mga nasa larawan ay nilapitan nito ng dalaga. Kobe, sino tong isang puging lalaki? At ito ring isang babae? Lumingon si Alea sa gawin ng binata. Mga kapatid mo? Itinaas pa ng dalaga ang picture frame na tinutukoy niya. Hindi maipaliwanag ang naging ekspresyon ng mukha ni Kobe nang malaman ang tinutukoy ni Alea na lalaki. Tila ba binalin ng dalaga ang natitirang pasensya na meron ng binata. Bitawan mo yan. Matigas pa kaysa sa bato ang utos ni Kobe. Who told you to roam around? At pakilaman ng mga gamit ko. Dahil sa pagkagulat sa biglaang pagsigaw na ginawa ng binata ay nabitawan ni Alea ang hawak nitong picture frame. Napatakip na lamang ang dalaga sa bibig nito nang tuluyang mabasag ang halatang mamahaling larawan. Napahilamos na lamang sa sariling mukha si Kobe. Get out! Napaangat ng tingin si Alea nang magsalita ang binata. Sa tingin pa lamang na kasing lamig ng yelo ay alam na ng dalaga na naubos na niya ang pasensya nito. Get out of my sight now, Alea! May diin at malamig pa sa yelo na sambit ni Kobe. Balak pa sanang linisin ng dalaga ang mga nagalat na bubog sa sahig ngunit biglang dumating si Aling Madrid. Ano nangyari dito? Napatingin ng matanda sa kinatatayuan ni Alea at doon niya napagtanto ang nangyari. Alea iha, ako nang bahala dyan. Bumaba ka na muna sa kusina, nakahanda ng mga pagkain na nasa mesa. Puno man ng paghahalangan ay sinunod ni Alea ang sinabi ng matanda. Bago maisara ni Aling Madrid ang pinto ng kwarto ni Kobe, ay nagtagpo pa ang tingin nilang dalawa ng binata.
Ngunit sa kasamahang palad ay si Kobe ang unang bumawi ng tingin. Lumipas ang ilang oras, 2:00 na ng hapon nang makita ni Alea na pababa na ang matandang mayordoma. Dala nito ang isang plastic bag na naglalaman ng mga bubog na nagkalat kanina sa kwarto ng binata. Agad na lumapit ang dalaga nang tuluyang makababa sa hagdanan ang matanda. Aling Madrid. Alea, iha, mas mabuti siguro kung wag mo muna siyang kausapin. Mainit pa ang ulo ng batang iyon. Siguradong masisigawan ka lang niya kapag nakipag-usap ka sa kanya. Mahabang litanya ni Aling Madrid na agad na ikinadismaya ng dalaga. Okay po. Dismayado man ay tumango na lamang si Alea sa sinabi ng matanda. Huwag ka mag-alala iha, nakausap ko na siya kanina at hindi naman siya galit sa'yo. Siguro ay nainis lang siya dahil nabasag mo ang picture frame na pinakaiingatan niya sa lahat. Family picture po ba nila yung nabasag ko? Tumango naman ang matanda. Yun ang nag-iisang family picture nila na kompleto silang lahat. Bakit po siya lang nakatira ngayon dito sa mansyon? Nasaan na po ba sila? Pasensya ka na iha. Siguro ay si Kobe na ang dapat magsabi ng tungkol dyan. Sumapit ang kinabukasan, hindi nakisabay sa pagkain ng almusal si Kobe. Nagpahatid lamang ang binata ng agahan dito sa kwarto at hindi man lang ito lumabas ng silid. Dahil doon ay mas nangamba si Alea. Sa isipan ng dalaga ay sobrang lala ng nagawa niyang kasalanan kaya hindi na nakikisabay ang binata sa kanila na kumain. Nang sumapit ang tanghali ay sinubukan ni Alea na puntahan ang binata sa kwarto nito upang humingi sana ng tawad sa nagawa niyang kasalanan. Ngunit hindi umayon sa dalaga ang tadhana. Pahakbang pa lamang sana ang dalaga paakyat sa hagdan nang tawagin siya ng matandang mayordoma. Alea, iha, may gagawin ka pa ba? Tanong ni Aling Madrid nang tuluyan siyang makalapit sa kinatatayuan nito. Wala naman po. May papagawa ka po ba, Aling Madrid? Wala na kasi tayong stock na pagkain para mamaya. Nakalimutan ko kasing mamalengke kahapon. Bala ko sana yung mamalengke ngayon kaso may labahin pa akong gagawin ngayon. Hindi rin naman pwedeng mamaya kasi maagang nagsasara yung mga pinagro-rosirihan ko. Baka sa boses ng matanda na nasa-stress na talaga ito sa kakaisip kung ano ang dapat na gawin. Ako na lang po mamamalengke, Aling Madrid. Swestyo naman ng dalaga. Nakangiti man ito sa kaharap ngunit sa loob-loob nito ay nangihinayang ito dahil hindi natuloy ang kanyang binabalak na kausapin ng binata. Maraming salamat iha, buti na lang dahil dumating ka bilang katuwang ko rito sa mansyon. Abot tayo nga ang ngiti ng matanda dahil nasolusyonan na ang kanyang problema. Matapos maibigay ang pera at ang listahan ng mga dapat bilhin ay naghanda na si Alea upang umalis at mamalengke. Ngunit hahakbang pa lamang sana ang dalaga palabas ng kusina nang matanaw niya ang rebulto ng binata na paika-ikang naglalakad pababa sa hagdan gamit lamang ang isang saklay. Naramdaman ni Kobe na tila ba may mata na nakatingin sa kanya kaya naman napalingon siya rito. At hindi nga nagkamali ang binata sa akala nito dahil agad na nagtago ang tingin nila o nagtagpo ang tingin nila ni Alea. Si Kobe ang unang nag-iwas ng tingin sa kanilang dalawa at nagpatuloy lang ito sa paglalakad na para bang walang nakita. Nang tuluyang makababa at makalapit sa pwesto nila, Aling Madrid at Alea, ay bumati muna ito habang may tipid ng ngiti sa labi. Aling Madrid, pupunta na po ako sa ospital. May check-up po kasi ako ngayon eh. Paalam ng binata sa matanda. Dumaplis ang tingin nito sa gawin ni Alea ngunit hindi niya pinansin ang dalaga. Ay, ganun ba? Sakto. Sumabay ka na kay Alea. Alam ko malapit lang sa ospital ang grocery store na pagbibilhan ni Alea. Ituro mo na rin sa kanya kung saan babanda ang grocery store na sinasabi ko. Tila ba walang nangyaring sagutan sa pagitan ng dalawang bata kung mag-suggest si Aling Madrid. Bakas man sa mukha ni Kobe ang pagtutol ngunit sumang-ayon na lamang ang binata sa suwestyon ng matandang mayordoma. Samantalang nagtagpo ang mga tingin nila ni Alea at hindi na may pagkakaila pa ng binata na nahihiya siya na magkasama ang dalaga. Let's go. Baka malito ako sa check-up ko. Baka masaraduhan ka rin ng grocery store kapag hindi pa tayo malis ngayon. At nagpatiuna na maglakad si Kobe palabas ng mansyon. Lihim na napangiti si Alea nang sa wakas ay kausapin na siya ng binata. Wala pang ilang segundo ay sumunod na rin ang dalaga sa paglabas ng mansyon. Alauna na ng hapon nang tumigil sa pagandarang kotse ang sinasakay ng dalawa.
Nasa harapan sila ngayon ng ospital kung saan na-confine ang 2 araw o ng 2 araw si Kobe. Maingat na bumaba ang binata mula sa sasakyan sa tulong ni Mang Tomas, ang family driver ng pamilya Cuevas. May ibinulong si Kobe sa matandang lalaki pagkatapos ay nilingon si Elea na nananatiling nakaupo sa loob ng puting kotse. Bumaba ka na dyan. Mamaya ka pa mag-grocery dahil sasamahan mo ko magpa-check up. Hindi pwede si Mang Tomas dahil susunduin pa pala niya si Mama. Mahinaw ng boses na tura ni Kobe habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Elea. Napatingin ng dalaga kay Mang Tomas at napabalik ulit ang mga mata nito kay Kobe. Naisip ni Alea na iyon na ang pagkakataon na hinihintay niya upang makausap ang binata. Kaya naman nagpasya ang dalaga na bumaba na ng kotse dala ang kaniyang mga gamit. Ingat po Mang Tomas. Paalam ni Kobe sa matanda habang nakangiti. Napabaling naman ang paningin ng binata sa gawin ni Alea ngunit bumalik na sa natural na ekspresyon ng mukha nito. Let's go. Iyon lamang ang sinambit nito bago muling nagpatiuna sa paglalakad papasok sa ospital. Dahil sa pabago-bagong ekspresyon ng mukha ni Kobe, ay mas lalong nangamba si Alea kung tama ba ang desisyon niyang samahan ito sa check-up nito sa ospital. Ano ba itong naging desisyon ko? Tila ba maiiyak na sabi ni Alea sa kaniyang isipan. Kahit na kinakabahan man, ay sumunod pa rin ang dalaga sa nakatalikod na figura ni Kobe. Naisip kasi ni Alea na kung papalampasin niya ang pagkakataon na makausap ang binata ay baka hindi na talaga siya magkaroon pa ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Kobe. Take the risk or lose the chance. Kaya ko to. It's now or never. Pagpapalakas ng loob pa ni Alea sa kanyang isipan. Pawisan si Kobe nang makabalik sa kinauupuan ni Alea. Katatapos lamang ng madugong check-up ng binata. Nang tuluyang makalapit sa kaniyang binata, ay agad nitong inabot ang tumbler na may lamang tubig. Salamat. Isang tipid na ngiti lang ang umukit sa labi ni Kobe matapos abutin pabalik ang tumbler na hawak ng dalaga. Kahit pakaramdam ni Alea ay may kaunting pagitan pa rin sa kanilang dalawa ng binata ay hindi nito o hindi ito nawala ng pag-asa. Kamusta ang balakang mo? Sobrang sakit pa rin ba? Tanong ng dalaga nang makaupo na si Kobe sa kaniyang tabi. May isang upuan ang nakapagitan sa kanila ngunit di iyon naging hadlang upang piliin ni Alea na kausapin ang binata. Medyo, salamat sa mga painkillers na iniinom ko. Tipid na sagot ni Kobe bago muling lumagok ng tubig mula sa tumbler na hawak nito. Yung check-up mo ngayon, kamusta naman? Okay naman, medyo nakakapagod nga lang. Yung naka-picture frame sa nabasag ko, kamusta naman? Forgiven na ba ako ron? Isang pilit ng ngiti ang umukit sa labi ni Alea nang biglang lumingon sa kaniya si Kobe dahil sa biglaang pagtatapon nito ng tanong. Dagli ang binalot ng nakakailang na katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Walang sino man ang nagtangkang basagin ang katahimikan. Lumipas ang ilang minuto bago nagpasyang magsalita si Kobe upang malinawan ang dalaga. Di naman ako galit sa'yo. Siguro naiinis, oo. Panimula ng binata. Agad namang napalingon ng dalaga kay Kobe dahil sa sinabi nito. Normal lang naman na mainis dahil labasag mo yung pinakaiingatan ko. Tsaka kung tatanungin mo ko, kung forgiven ka na ba sa kasalanan mo? Lumingon ang binata kaya nagtago. Lumingon ang binata kaya nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. I think, matagal ka naman ng forgiven sa kasalanan mo. Sigurado ka? Paniniguro pa ng dalaga. Ano mo, Alea? Ang magalit sa'yo pinakahuli kong pipiliin na gawin. Tanda mo yung palagi. Mag-aalas-das na ng hapon nang makarating ang dalawa sa grocery store. Pagkababa ng taxi ay agad silang pumasok sa loob ng pamilihan. Dahil nag-text kay Kobe si Mang Tomas na naipit sa traffic kaya nagpasya na lamang ang dalawa na sumakay na lang ng taxi. Nakasaklay pa rin si Kobe upang hindi ito masyadong mahirapan sa paglalakad. Noong una ay nagpresenta ang binata na siya raw ang magtutulak ng card at si Alea na ang bahala na kumuha ng mga nakasulat sa mahabang listahan ni Aling Madrid. Ngunit dahil nakasaklay ang binata, ay tinutulan ng dalaga ang ideya na to. Kaya naman dahil sa pagtanggi niya, ang kinalabasan ay, Kobe, tigilan mo nga yan. Hindi naman kasama yan sa nakalista dito eh. Nakabusangot na ang mukha na reklamo ni Alea nang makitang naghahakot na naman si Kobe ng panibagong batch ng pagkain. Akma na sanang ilalagay ng binata sa loob ng cart ang mga hawak nito nang tampali ng dalaga ang kamay nito.
Titigil ka o titigil ka? Masama na ang timpla ng mukha ni Alea. Bakas na rin ang pagbabanta sa boses ng dalaga. Sige na nga, titigil na ako. Agad na nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil sa narinig ngunit Mamaya. dugtong ng binata sabay lagay sa loob ng cart ang mga hawak na junk foods. Humahalakhak pa ito ng matagumpay na makaiwas sa tangkang hampas ni Alea sa kanya. Napatampal na lang ang dalaga sa sariling noo nito at masamang tiningnan ang binatang humahakot na naman ng panibagong batch ng pagkain. Ngayon naman ay mga candy at chocolate ang hinahakot nito. Sa huli ay 10 grocery bags ang kailangang bitbitin nilang dalawa pa uwi. 4:00 na sila natapos maggrocery. Sarado na ang grocery store na nasa likod nilang dalawa. Sila ay naghihintay na sa pagdating ni Mang Tomas. Nagpa siya si Alea na maupo muna sa gilid ng kalsada. Nanatili namang nakatayo si Kobe habang pinagmamasdan ang lahat ng galaw ng dalaga. Si Kobe ang unang nagpasya na basagin ng katahimikan sa paligid. Ngayon lang ako nag-enjoy ng ganito. Ito yung first time na masasabi ko masaya talaga. Panimula ni Kobe. First time na hindi ko makakalimutan. Napatango at napangiti si Alea sa narinig. Ako rin. Nag-enjoy ako ng todo. Agad na nagtagpo ang tingin nila nang lumingon ng dalaga sa pwesto ni Kobe. Sa hindi malamang dahilan ay tumagal ang titig nila sa isa't isa. Kahit ang mga nagkalat na lamok sa madilim na paligid ay hindi maawat ang titigan ng dalawa. Natigilan lamang sila nang biglang dumating si Mang Tomas dahil nakatutok mismo sa pwesto ng dalawa ang ilaw ng sasakyan. Kinabukasan ay si Alea ang naghatid ng pagkain sa kwarto ni Kobe. Hindi kasi kaya ng binata na laging maglakad dahil nakakaramdam na ito ng kaunting kirot sa bandang balakang nito. Payo rin kasi ng doktor sa binata na huwag masyadong maglakad kung nakakaramdam na ito ng pananakit ng balakang. 3 katok ang nakapagpahinto kay Kobe sa pagtitipan nito sa sariling laptop. Sandaling napatingin ng binata sa pinto. Bukas yan. May kalakasang tura ni Kobe bago muling nagpatuloy sa ginagawa ng maisip na baka si Aling Madrid lamang ang kumakatok. Sa paglapag ng wooded tray sa side table ng kama ay napaangat ng tingin ng binata sa bagong dating. May ginagawa si Aling Madrid sa baba kaya ako na lang dumunang maghatid ng pagkain mo dito. Agad na nagpaliwanag si Alea nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa. Hindi maiwasan na natawa bigla si Kobe dahil sa biglaang pagpapaliwanag ng dalaga. Kalman mo lang. Wala pa akong sinasabi. Isang hindi mapigilang ngiti ang agad na umalpa sa labi ni Kobe. Hindi nito inaasahan na maalala pa ang epekto ng naging nangyari sa pagitan nila ni Alea. Agad na napabusangot ang mukha ng dalaga. Sa isip nito ay tinatadtad na nito ng mura ang binatang amo. Napataas ang isang kilay ni Alea dahilan para magmukha itong masungit. Kalmado ako. Baka ikaw dyan ang hindi. Nakahalukip-kip na tura ng dalaga sa kausap. Kalmado rin ako. Medyo napilay lang sa balakang. Sandaling napaismid si Alea sa narinig. Alam mo, gutom lang yan eh. Mas mabuti pang kumain ka na. Nagpa siyang binata na isara muna ang laptop na nakapatong mismo sa hita nito. Kumain na ba kayo ni Aling Madrid? Biglang tapo ng tanong ng binata habang inaayos ang sarili upang makakain na ng maayos. Nakaupo pa rin si Kobe sa kama dahil hindi pa magaling ang pila nito sa bandang balakang. Nanatiling nakatayo si Alea sa gilid ng kama. Katatapos lang namin kumain sa kusina kanina. Dahan-dahan na napatango lang si Kobe sa sagot ng kausap. Sandaling binalot ng katahimikan ang buong silid. Ang katahimikan ay hindi naman nakakailang ngunit hindi rin naman komportable. Saktong tahimik lang habang sumusubo ng kanin at ulam si Kobe. Tila ba naramdaman ng binata ang titig sa kanya ni Alea kaya napaangat ang tingin niya sa dalaga. Nagtatanong ang mga mata ni Kobe kung ano nga ba ang problema. Napayoko naman ng dalaga nang maalala ang huling pasok niya sa kwarto ng binata. Sorry, nakayoko at mahinang sambit ni Alea. I'm sorry kung nangialam ako sa loob ng kwarto mo. Nabasag ko patuloy yung pinakaiingatan mong naka-picture frame na larawan. Mahina lang na natawa si Kobe. Wala na yun. Napaangat ng tingin ng dalaga nang marinig ang mahinang boses ng binatang amo niya. Okay na ang lahat. Kalimutan mo nang nangyari. Biglang napataas ang isang kilay ni Alea sa tinuran ni Kobe. Nagmukha na naman tuloy na masungit ang dalaga. May galit ka pa yata sa akin eh. Biglang pagsusungit ng dalaga sa kaharap. Di ba sinabi ko na sa'yo?
Ang magalit sa'yo ang pinakahuli kong pipiliin na gawin. Ang kulit nito. Kunwaring naiinis na anas ni Kobe. Hindi, baka etos mo lang yan. Tapos galit ka pa pala talaga sa akin. Uy, hindi ah. Biglang depensa ng binata sa pagpupumilit na kausap. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. At muling nagpatuloy sa ginagawang pagsubo si Kobe. Hindi na lamang nito pinansin ang dalagang makulit na nasa kanyang gilid lang. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan na. Isang buwan na pala ang itinagal ni Alea dahil sa pagtatrabaho ng dalaga sa mansyon. Sa loob ng isang buwan ay maraming naganap. Isa na roon ay ang paglago ng closeness nila ni Kobe at Alea. Dahil din sa pag-aalaga ng dalaga at sinabayan din nila ang therapy, ay tuluyang gumaling ang pilay sa balakang ng binata. Wala na itong iniindang sakit sa balakang kaya malaya na ulit na nakakapaglakad. Dahil magaling naman ang binata ay nagpa siya na itong bumalik sa trabaho. Bilang CEO ng isang kumpanya, ay naging busy na si Kobe sa mga responsibilidad nito sa kumpanya na pag-aari mismo ng pamilya Cuevas. Dahil din sa responsibilidad na nakaatang sa balikat ng binata, ay palagi itong pagod na kung umuwi. Minsan pa nga ay sa opisina na ito natutulog dahil sa dami ng naiwan nitong trabaho. Kahit na nagwo-work from home si Kobe. Dahil sa pagbabalik ng binata sa trabaho nito ay minsan na lamang ito masumpuhan ni Alea sa mansyon. Nung una ay nanibago pa ang dalaga dahil nasanay itong laging nakakausap ang binata. Pero makaraan lamang ang ilang araw ay tuluyan nang nasasanay si Alea sa bago nilang setup. Naisip din kasi ng dalaga na may kanya-kanya silang responsibilidad na dapat gampanan kaya tinanggap na lamang ito ng dalaga at iniintindi ng buong sikap si Kobe. Ayos na sanang lahat ng biglang gabi ay nangako ang binata. Ipinangako nito kay Alea ang isang selebrasyon sa labas ng mansyon na sa kasamaang palad ay hindi natuloy. Tila ba biglang nag-amnesia ang binata at nakalimutan ang ipinangako nito. I'm sorry, Alea. Hindi ko sinasadyang kalimutan yung birthday celebration mo. Ang dami lang talagang dapat tapusin sa opisina. Patawarin mo na ako. Buong pagsusumamo na paghingi ng tawa ni Kobe sa dalaga. Tirik na ang araw sa labas ngunit hindi pa rin umaalis ang binata para pumasok sa trabaho. Alea, sorry na, please. Isang tipid na tango lang ang isinagot ng dalaga sa kaharap. Umalis ka na. Marami pang gagawin sa kumpanya mo. Malamig ang boses ni Alea. Akma itong lalampasan ng binata ngunit agad na nahawakan ni Kobe ang kaliwa nitong braso. Alea naman. Okay, mamaya hintayin mo ako dito sa mansyon. Itutuloy natin ang naudlot mong birthday celebration kahapon. Dahil doon ay nagdalawang isip ang dalaga. Maraming tanong ang bigla ang pumasok sa utak nito. Paano kung hindi ulit sumipot si Kobe? Paano kung maghintay na lamang siya ng napakatagal sa oras habang walang kasiguraduhan kung may hinihintay pa ba siya? Sari-sari ang bigla ang gumulo sa utak ni Alea. Hindi tuloy nakapagpasya ang dalaga dahil sa pag-aalinlangan na nararamdaman nito. Sa huli ay walang nagawa ang dalaga kundi ang pumayag dahil sa pagpupumilit na ginawa ni Kobe sa kanya. Sige, ihintay kita dito mamayang gabi. Pagsuko ni Alea sa pagtatalo ng isip at puso niya. Sa huli ay nanaig pa rin talaga ang sigaw ng puso ng dalaga. 6:00 na ang gabi, tuluyan ang binalot ng dilim ang kalangitan. Wala pa ang tamang oras na sinabi ni Kobe na dapat ay susunduin niya ang dalaga ngunit nakabihis at nakahanda na agad si Alea. Tila ba umaasa ang dalaga na hindi na nito muling babaliin ang pangakong binitawan nito sa kanya. Suot ang bagong bili ni Alea na floral dress, matyagang naghintay ang dalaga sa pagdating ng binata. Ang dress ay kulay puti at may disenyong pulang rosa sa bawat bahagi nito. Nabili iyon ni Alea na makuha nito ang pinakauna nitong sahod sa pagtatrabaho. Lumipas ang ilang oras ngunit matyaga pa rin na naghihintay si Alea. Pilit pa ring umaasa ang dalaga na hindi babaliin ng binata ang binitawan nitong pangako sa kanya. Hanggang sa di inaasahang pumatak ang ulan. Napatingin ng dalaga sa oras na nakasaad sa medyo luma na nitong suot na relo. 10:00 na pala ng gabi. Doon na pagtanto ni Alea na hindi na naman siya sinipot ng binata. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng gumuho ang pag-asa nito na tutuparin ni Kobe ang mga binitawan nitong salita. Kasabay ng pagpasok ni Alea sa loob ng mansyon ay ang pagtunog naman ng bago nitong touchscreen. Tumatawag ang kaniyang tita. Hindi na naituloy pa ng dalaga ang dapat nitong sabihin nang bumungad sa kaniyang tainga ang masamang balita na hatid ng kaniyang tita.
Alea, ang lola mo. Hindi na kailangan pang magtanong ng dalaga dahil agad na nitong naunawaan ang nais na sabihin ng kausap sa kabilang linya. Papunta na po ako dyan. Hintayin niyo po ako. Dagli ang pinatay ng dalaga ang tawag at hindi man lang hinintay ang sagot ng kausap. Nagmamadaling nagpaalam si Alea kay Aling Madrid ngunit hindi nito masabi ang tunay na dahilan ng kaniyang biglaang pag-alis. Pumayag naman kaagad ang matandang mayordoma dahil sa pagmamakaawang ginawa ng dalaga. Dahil sa labis na pag-iisip ay hindi napansin ni Alea na nakasalubong na pala ng taxi na sinasakyan niya ang kotseng pag-aari ni Kobe. Nang makahinto ang sasakyan sa labas ng mansyon ay agad na bumaba si Kobe mula sa loob. Nagmamadali itong nagtungo sa loob ng mansyon at sakto naman na nakasalubong ng binata ang matandang mayordoma. Aling Madrid, nasan po si Alea? Agad natapon ang tanong ni Kobe sa kaharap. Hindi ba kayo nagkasalubong kanina sa labas? Dagli ang nangunot ang noo ng binata bago umiling kay Aling Madrid. Nako, mukhang nagkasalisihan pala kayong dalawa. Kakaalis lang ni Alea. Maimportante raw siyang dapat puntahan ngayon. Nagmakaawa pa nga siya sa akin na payagan ako umalis pansamantala. Hindi maiwasan ni Kobe na mapatulala na lang sa kawalan. Hindi nito maintindihan kung bakit biglang umalis ang dalaga nang di man lang nakakapagpaalam sa kanya. Mahigit 2 oras ang naging biyahe ni Alea sa pagsakay nito sa bus patungo sa probinsya na kinalakihan ng dalaga. Sumakay pa ng tricycle ang dalaga bago tuluyang nakatapak sa ospital kung saan nakakonfine ang lola ng dalaga. Matulin at walang lingon sa mga taong nasa paligid ng daan na tinatahak ni Alea ang pasilyo ng maliit na ospital. Nang inahakbang na lamang ang layo ng dalaga sa mismong silid na inuokupa ng kaniyang lola, ay tuluyan ng napahinto si Alea sa paghakbang papalapit sa kwarto. Mula sa di kalayuan ng silid ay narinig na ng dalaga ang iyakan mula sa loob ng kwarto. Tila ba may namayapa kung umiyak ang mga tao sa loob. Para bang biglang nawala ng lakas ang dalaga na magpatuloy sa paghakbang. Naiwang nakatayo si Alea sa gitna ng pasilyo habang hindi nito namamalayan ang unti-unting pagpatak ng mga luha nito sa 2 mata. Maya-maya pa ay may lumabas na isang doktor sa silid kasunod ang ilang mga nurses. Hawak ang kagamitan nila sa paggagamot at pagsasagip ng mga buhay ng kanilang mga pasyente. Sandaling natigilan ng doktor nang mamukaan si Alea. Malungkot ang ekspresyon na lumapit ang doktor sa kinatatayuan ng dalaga. We did our best to save her. Pero ang lola mo nang tuluyan sumuko, Iha. My condolences. I'm sorry. Isang tapik sa balikat ang nararamdaman ni Alea bago nagpa siyang umalis ang doktor ng kaniyang lola. Kahit na nangihina na, pinilit pa rin ng dalaga na makarating sa pinto ng silid na inuokupa ng lola niya. Ngunit nang makarating sa pinto ng kwarto ay tuluyan nang nawalan ng lakas ang dalaga. Agad itong bumagsak sa malamig na sahig nang makita ang tanawin na talaga namang ikinadurog ng puso ng dalaga. Ang loob ng silid ay binalot ng iyakan dahil sa biglaang pagpanaw ng lola ni Alea. Sandaling nagbalik na sa isipan ng dalaga ang mga alaala na iniwan sa kanya ng kaniyang nag-iisang lola. Tila isang movie film na sunod-sunod na pumasok sa kaniyang utak ang mga masasaya nilang alaala. Mula sa pagkabata ay nakasama na ni Alea ang lola niya. Siya rin ang nagbantay sa matanda nang biglaan nitong isugod sa ospital. At ngayon na hindi man lang nakausap ng dalaga ang lola niya, sa huli nitong hininga ay napakasakit na para sa kanya. Ang pinakamasakit na parte ay ang hindi ka man lang mabigyan ng pagkakataon na makausap at makapagpaalam sa isang tao na matagal mong nakasama at minahal mo talaga ng sobra. Lumipas ang 2 araw. Sa 2 araw na iyon ay ni Anino ni Alea ay hindi nakita nila Kobe at Aling Madrid. Tila ba naglaho na parang bula ang dalaga dahil sa hindi nito pagpaparamdam sa kanila. Wala man lang paalam o kahit na anuman bago ito nagpa siyang umalis sa mansyon. Dahil sa biglaang paglalaho ng dalaga, hindi napansin ni Kobe na unti-unti na itong nagbabago. Minsan pa ay wala sa sarili kung magtrabaho ang binata sa kumpanya nila. Palagi tuloy na napapagalitan si Kobe dahil sa biglaan itong pagiging pabaya sa trabaho nito. Kobe, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganito dati ah. Bakas ang galit sa boses sa mga mata ng ina ni Kobe matapos makita ng ginang ang project proposal ng anak nito. I'm sorry ma. Ayusin ko na lang po. Nakayoko na paumanhin ng binata.
Halata na sa mga mata ni Kobe ang pagod na iniinda nito. Isang buntong hininga na lamang ang pinakawala ng ginang habang pinagmamasdan ang sarili nitong anak. Ayusin mo yan, Kobe. Gawin mo ng maayos yung trabaho mo kung ayaw mo ipadala kita sa Amerika para doon asikasuhin ng isa pa nating kumpanya. Yes po, ma. Tanging sagot na lamang ng binata dahil sa nararamdamang dismaya sa sarili. Bumalik ka na sa opisina mo. May meeting pa akong dadaluhan. Iyon lamang at tuluyan ng umalis ang binata sa harapan ng sarili nitong ina. Sa muling pagbabalik ni Kobe sa opisina ay hindi nito maiwasan na mapasabunot na lamang sa sarili nitong nakagel na buhok. Sandaling napakdukmo ang binata sa office desk nito dahil sa nararamdaman na frustration. Habang nakadukmo ay muling nagbalik sa alaala ng binata si Alea. Kahit anong gawin ni Kobe ay hindi nito maiwasang maalala ang dalagang. Kahit sa maikling panahon niya pa lamang nakasama ay masasabi niyang tunay niyang pinahalagahan ng sobra. Ilang konklusyon na ang pumasok sa isipan ni Kobe kung bakit umalis ng biglaan ang babaeng pinapahalagaan at iniingatan niya. Isa na nga roon ay ang dahilan na baka umalis si Alea dahil sa hindi nito pagtupad sa mga ipinangako nito. Ngunit kahit anong konklusyon ang pumasok sa utak ni Kobe, nananatili pa rin ang misteryo sa likod ng biglaang pag-alis ng dalaga sa mansyon. Napabuntong hininga na lamang ang binata sa mga naiisip nito. Muling lumipas ang isang araw. Magtatatlong araw na ngunit hindi pa rin bumabalik sa mansyon ang dalagang si Leia. Konti na lamang ay mawawala na ng pag-asa ang binata na muli pa niyang makikita at makakausap ang dalaga. Sikat na ang haring araw nang pumasok si Kobe sa loob ng kumpanya nila. Pagkarating sa kasariling opisina ay sandaling naguluhan ng binata sa pagbungad sa kanya ng kanyang ina. Prente lamang na nakaupo ang kanyang ina sa swivel chair niya habang magkasiklop ang mga kamay nito sa taas ng office desk niya. "Why are you late?" Istriktang boses na bungad sa kanya ng ginang. "Late na po kasi ako nagising kanina, ma." Agad na sagot ni Kobe nang makabawi. Naglakad ito palapit sa sofa set na nakapwesto sa harapan lamang ng office desk ng binata at naupo roon. "You changed a lot." Dagli ang napaangat ang tingin ng binata dahil sa narinig. Nagtagpo ang mata nila ng ina at nakita ni Kobe ang matang tingin ng sariling ina. "Anong nangyayari sa'yo, Kobe? Alam mo ba na may consequences ang lahat ng ginagawa mo ngayon?" Isang buntong hininga ang pinakawalan ng binata. "Alam ko, ma." Tipid na sagot ni Kobe. "Kung ang rason ng pagpunta mo ngayon dito sa opisina ko, dahil binabalak mo akong ipatapon sa Amerika, then hindi kita pipigilan dyan. You're free to do anything that you want." "Bakit pakiramdam ko? In love ka kaya ka nagkakaganyan?" Isang di inaasahang tanong ang biglaang pumasok sa isipan ng ginang. Mapait na napangiti na lamang ang binata dahil sa narinig. "Siguro oo, siguro hindi. Hindi na rin kasi ako sigurado sa lahat." Matapos ang pag-uusap sa pagitan ng mag-ina ay umalis na rin ang ginang sa loob ng opisina ng binata. Bago tuluyang lumabas ang ina ni Kobe ay nagdesisyon na ang ginang na dalhin ang anak nito sa Amerika. Sumapit ang araw ng flight ni Kobe. 4 na araw nang lumipas simula nang umalis si Alea nang walang paalam. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa binata ang rason ng biglaang pag-alis ng dalaga. Kasalukuyang nasa Naiya Airport si Kobe nang naghihintay sa pag-aalis ng eroplano na sasakyan niya upang makarating ng Amerika. Abala ang binata sa pagtingin ng mga picture nila ni Alea nang tawagin na ang mga pasahero para pumunta sa eroplanong sasakyan nila papuntang Amerika. "Calling the passengers for Airline 143, please proceed now to the departure area. I repeat, calling the passengers for Airline 143, please proceed now to the departure area." Pahakbang na sana si Kobe papasok sa eroplanong sasakyan niya nang biglang nag-vibrate ang phone nito. Sandaling napahinto sa paglalakad ng binata ngunit ipinagsawalang bahala lamang iyon ng binata dahil sa mahawang pila ng pasahero na sasakay sa eroplano. At muling nagpatuloy sa paglalakad. Bago tuluyang lumipad ang sinasakyang eroplano ni Kobe ay nagpa siya ang binata na tingnan kung sino ang nag-text sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nawala ng pag-asa si Kobe na masilayan ang babaeng pinapahalagahan niya sa kasalukuyan. From Aling Madrid to Kobe Cuevas. "Iho, narito na sa mansion si Alea. Bumalik na siya." Simpleng mensahe lamang iyon ngunit para kay Kobe ay napakahalaga na. Sa kadahilan ng muli nang nagbalik si Alea ngunit paalis naman siya ng bansa.
Sa mansyon ng pamilya Cuevas, agad na inasikaso ni Aling Madrid ang dalagang si Alea nang muli itong magbalik sa mansyon. Dahil umalis na si Kobe ay naging tahimik na ang mansyon. "Saan ka ba pumunta, Iha? Ang tagal mo nawala. Akala namin kung ano na nangyari sa'yo. Kaya di ka na nagparamdam pa." Agad na ipinaganda ng pagkain ni Aling Madrid si Alea sa kusina. "Umuwi po ako ng probinsya. Hindi na po ako nagpaalam ng maayos kasi may emergency. Tinawagan lang po ako ng tita ko tungkol sa lola ko." Walang sigla na sagot ni Alea. "Oo nga pala, kamusta na ang lola mo?" "Wala na akong balita sa kanya simula nung umuwi siya sa probinsya." "Pumanaw na po si lola. Nung araw po na umalis ako, tuloy na po siyang binawian ng buhay." Hindi maiwasan ng matandang mayordoma na mapatakip sa bibig nito dahil sa labis na gulat sa nalaman nito. "Nakikiramay ako, Iha." Paghawak ni Aling Madrid sa kaliwang balikat ng dalaga, bakas ang kalungkutan sa tinig at mukha ng matanda. Tanging tipid ng ngiti lang ang isinagot ni Alea sa kaharap. Muli itong nagpatuloy sa kinakain nito. "Nailibing na ba ang lola mo, Alea?" "Kaninang madaling araw lang po siya nailibing, Aling Madrid. Pagkatapos po ng libing ay dumiretso na ako sa biyahe papunta dito para hindi ako gabihin sa daan." Nang matapos makakain ay nagpunta na sila sa living room ng mansyon. Sa pagkakataong iyon ay tuluyang napansin ni Alea ang katahimikan na namumutawi sa kabuuan ng mansyon. "Masyadong tahimik ang mansyon," pagpansin ni Alea sa katahimikang namamayani sa paligid. "Nasaan po pala si Kobe, Aling Madrid?" Dagli ang naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ng matandang mayordoma. Noong una ay nagdadalawang isip pa itong sumagot, ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang desisyon nitong sabihin ng totoo sa dalagang walang kaalam-alam sa naging ganap sa mansyon ng 4 na araw. Umalis na siya. Kaninang umaga lang ay bumiyahe siya patungong airport para sa nakatakdang flight niya papuntang Amerika. Sandaling natigilan ng dalaga dahil sa nalaman nito. "Bakit po?" Tila may bumarang bigig sa lalamunan ni Alea kaya di nito matuloy ang nais nitong sabihin. "Bakit po siya umalis?" "Desisyon yun ng mama ni Kobe, kaya wala siyang nagawa nang ilipat siya ng kumpanya ng kanyang ina sa Amerika." Paliwanag ni Aling Madrid. Sa kausap nito na ikinaguho ng mundo ni Alea. "Huwag kang malungkot, Iha. Ang sabi naman ni Kobe ay 2 taon lamang siya roon at babalik din naman siya dito pagkatapos." Tila ba naging bingi na si Alea matapos marinig ang balita tungkol sa binatang tiniis niya ng 4 na araw. Paano na nga ba niya masasabi ang pag-ibig niyang hindi man lang niya na iparamdam kay Kobe? 2 taon. 2 taon ang lumipas simula nung nagpasya si Kobe na umalis ng bansa. Ang daming nagbago sa nakalipas na 2 taon. Nabalitaan ni Kobe na nagkasakit si Aling Madrid dahil na rin sa katandaan nito. Sa kadahilan ng iyon ay nagpa siyang ina niyang binata na wag nang pagtrabahuin ang matandang mayordoma. Nabalitaan din ni Kobe na matapos ang 1 buwan na paglalagay ni Alea sa mansyon ay nagpa siyang dalaga na mag-resign na sa trabaho nito bilang isang kasambahay sa mansyon. At panghuli, nabalitaan ni Kobe na matapos mag-resign ni Aling Madrid ay ibinenta ng kaniyang ina ang bahay at lupa ng mansyon. Kakabenta lamang ng mansyon, 1 linggo na ang nakakaraan. Nang malaman ng binata ang ginawang pagbebenta sa mansyon, ay agad itong umuwi upang bawiin ang bahay at lupa ng mansyon. Dahil ayaw ni Kobe na makitira pansamantala sa bahay ng kanyang ina, ay tumuloy muna pansamantalang binata sa pinakamalapit na hotel sa lupang kinatatayuan ng mansyon. Tanghaling tapat, oras ng siesta, nang magpa siyang binata na dalawin sandali ang mansyon na pag-aari na ng iba sa kasalukuyan. Tapos na rin kasi siya sa trabaho niya kaya maaari muna itong gumala sa mga lugar na nais nitong puntahan. Nang makahinto ang Ferrari ng binata sa tapat mismo ng itim na gate ay natagpuan nito ang mansyon na bago na ang pintura, ngunit ganun pa rin naman ang ayos ng lahat ng mga kagamitan. Naisa nang pumasok ni Kobe sa loob, ngunit naalala nito bigla na hindi o iba na pala ang may-ari ng mansyon. Bago tuluyang umalis ang kotse ng binata sa tapat ng mansyon, may paparating naman na isang white SUV. Pahinto na sana ang sasakyan sa likod ng Ferrari ni Kobe, marahil ay ang bagong dating, ang bagong may-ari ng titulo ng mansyon. Gusto pa sanang hintayin ng binata ang pagbaba ng taong sakay ng bagong dating sa kotse nang biglang tumunog ang phone nito. Tumatawag pala kay Kobe ang kanyang nag-iisang kaibigan. "Hello, Mark.
Bungad ng binata pagkasagot pa lamang nito sa tawag. Bakit ka napatawag? Masama bang kumusta yung kaibigan kong amay Amerika ba? Mahinang natawa ang marinig ni Kobe mula sa kabilang linya. Loko ko talaga. Ngisi na lamang ng binata sa biro ng kaniyang kaibigan. Ibaba ko na to kung wala ka naman palang isasabihin na matino. Sandali lang naman, Kobe. Hindi ka naman mabiro. Kahit kailan ay napakaseryoso mo talagang nilalang. Reklamo pa ni Mark. Tumawag lang ako para sabihin mahanap ko na ang taong nakabilit ng titulo ng mansyon mo. Kahit hindi man nila nakikitang isa't isa ay kabisado na ni Kobe ang ikot ng bituka ng kaibigan. Alam ng binata na nakangisi na ngayon si Mark. Sino? Hindi man halata sa boses ng pananalita ng binata, sa loob-loob naman ito ay nakuha na ni Mark ang atensyon niya. Secret? Tanging sagot ni Mark mula sa kabilang linya. Ayokong sabihin, baka magustuhan mo rin eh. Ang ganda niya dre, as in. Sasabihin mo. Mamili ka. Ayoko pa rin talaga. Nasaan ka ngayon? Papunta na ako dyan. Hindi na hinintay pa ni Kobe ang paghinto ng puting SUV at agad na nagpasya na paandarin, paalis ang kaniyang Ferrari. Natapos ang buong maghapon na hindi man lang nalalaman ni Kobe ang tunay na pagkakakilanlan ng nakabili ng lupa at mansyon. Sa huli ay hindi pa rin nakilala ni Kobe kung sino ang taong nasa likod ng pagkabili ng pinakamamahal na mansyon ng binata. Hindi pa man oras ng tanghalian ngunit nakahanda at nakaayos na si Kobe para sa nakatakda niyang appointment sa taong nakabili ng mansyon. Nang makarating sa sinabi ng kaniyang kamiting na restaurant ay agad na pumasok ang binata sa loob. Isang Filipino restaurant ang napili ng misteryosong tao na lugar ng kanilang nakatakdang meeting. Sa hindi malamang dahilan ay labis ang kabang nararamdaman ni Kobe habang matyagang naghihintay sa pagdating ng taong kaniyang hinihintay. Lumipas ang oras hanggang sa tuluyan ng sumapit ang nasabing oras ng meeting nilang dalawa dahil sa naramdamang pagkaboryo ay nagkalikot muna ang binata ng phone nito. Sakto naman nagbigla ang pagdating ng misteryosong tao. Mr. Kobe Cuevas? Pagtatawag pansin ng isang bagong dating sa abalang nagpo-phone na si Kobe. Dagli ang napaangat ng tingin ng binata dahil sa pamilyar na boses na narinig nito. Sa pagtatagpo ng kanilang mga mata ay ang muling pagbabalik ng ibinao na sa limot nakaraan. Kumusta ka, Kobe? Nakabalik ka na pala talaga. Nakangiti nitong bati. Alea? Welcome back dito sa Pilipinas. Kobe Cuevas? Isang tipid ng ngiti ang unti-unting umukit sa labi ni Alea. Sa wakas ay muli nang nagtagpo ang dating pinaglayo ng tadhana. Bakit? Paano? Ikaw ang nakabili ng mansyon? Bakas ang kalituhan sa gwapo at mabuting mukha ng binata. Mahinang natawa si Alea dahil sa tanong ng kaharap. Bakit? Hindi ka ba makapaniwala? Tila ba hindi nawala ang ngiti sa labi ng dalaga? Alanganin na napatango si Kobe. Hindi ko lang talaga inaasahang malayo na palang narating mo sa loob ng 2 taon. Sinserong sagot ng binata. Well, lahat naman pwedeng magbago. Isa na rin ang kahirapan. Nagporsige lang naman ako sa buhay and look at me now. Successful na ako ngayon. You're right. So, pwede na ba tayo mag-proceed sa meeting natin? Sobrang seryoso mo naman. Hindi ba pwedeng kumain muna tayo? 12 na. Oras na para kumain. Anas ni Alea bago nag-order ng pagkain. Habang naghihintay sila sa kanilang orders, muling sinubukan ni Kobe na ibahin ang kanilang usapan. So, kailan mo pa nabili ang mansyon? Biglang tapo ng tanong ng binata. Last week lang, tipid na sagot ni Alea. Hindi na muling nasundan pa ng dalaga ang nais nitong sabihin nang dumating na ang kanilang pagkain. Habang kumakain ng dalawa ay walang nagtangkang magsalita sa kanila. Binalo tuloy ng katahimikan ang pagitan ng dalawa. Naunang matapos kumain si Kobe. Hindi rin naman nagtagal ay natapos na rin sa pagkain si Alea. Nagpupunas ng tissue sa labi ang dalaga nang magsalita si Kobe. Dediretso na kada. Panimula ng binata. Gusto kong bilhin sa'yo mansyon. Magkakano mo ba ibebenta ko ibibilin ko? Lihim na napangisi si Alea dahil sa narinig. I'm sorry, pero priceless ang mansyon na yun. Dagli ang napanganga si Kobe nang marinig ang sagot nito. Alea, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bakas ng inis sa mukha ng binata. Sino ba nagsabi sa'yo na nakikipagbiruan ako? Seryoso na ring anas ni Alea. Kung iniisip mo na niloloko kita, well, nagkakamali ka. I'm deadly serious right now. Ano bang dahilan mo?
Bakit ayaw mong ibentang mansyon? Mababakas ng inis sa boses ni Kobe. Simple lang. Dahil hindi mapapantay ng kahit anong bilang ng pera ang halaga ng mansyon na yun. Tumayo na ang dalaga mula sa pagkakaupo nito. Mukhang wala naman ang patutunguhan ng usapan natin to. Aalis na ako. Akmang maglalakad na sana si Alea palampas ng binata ng mahigit ni Kobe ang kanang braso niya. Gumaganti ka ba sa mga pangakong hindi ko natupad sa'yo? Wala nang inis ngunit seryosong tanong ni Kobe. Agad na binawi ng dalaga ang sariling braso nito. Wala akong ginagantihan. Baka ikaw meron. Matapos ang mainit na sagutan nila Alea at Kobe ay lihim na ninanamnam ng binata ang dalaga mula sa malayong distansya. Hiningi rin ni Kobe ang opinyon ng kanyang kaibigan na si Mark. Ayon sa binata ay Subukan mo kayo suyuin. Baka sakaling pumayag na ipagbili na sa'yo ang mansyon. sandaling nagdalawang isip ang binata sa suwestyon ng kaibigan niya. Sa huli ay nakinig lamang si Kobe sa payo ni Mark. Isang gabi ay nakahanap ng tiyempo ang binata upang masuyo ang dalagang si Alea. Tinulungan niya ito nang minsanang magflatan ito ng lulong. Nagpresenta ang binata na siya na raw mismo ang mag-aayos ng kotse ng dalaga. Hindi doon nagwakas ang lahat. Dahil laging nakasunod si Kobe sa dalaga ay lagi niya itong tinutulungan kapag kailangan nito ng tulong. Walang ibang nagawa si Alea kundi ang tanggapin na lamang ang tulong ng binata. Dahil sa sunod-sunod na pagtatagpo ay unti-unting nagbalik ang damdaming akala nila ay tuluyan ng nabaon na nakaraan. Ang dati na planadong pagtatagpo ng landas nilang dalawa ay naging natural na pagtatagpo na. Wala na ring halong kaplastikan ng trato ni Kobe kay Alea. Isang umaga ay natagpuan ng binata na nasa sementeryo si Alea. Noong una ay nagtataka pa siya kung bakit naroon ang dalaga. Ngunit sa huli ay natuklasan niya na dinadalaw pala nito ang namayapan nitong lola. Dahil sa pag-open up ni Alea ay unti-unting naging malambot ang matigas na puso ni Kobe. Sa huli ay sinorpresa ng binata si Alea ng isang proposal na hindi talaga tinanggihan ng dalaga. Alea, will you be my wife? Tanong ni Kobe habang nakaluhod sa malamig na sahig. May dahilan pa ba ako para tanggihan ang alok mong yan? Biglang tanong ni Alea na ikinailing naman ni Kobe. Yes. Yes, Kobe. At papakasalan talaga kita kahit di mo ako yayain ngayon. Puno ng sigla na anas ni Alea na ikinatawa ng madla na nakapaligid sa kanila at nanonood. Lady Love, kung pinagsisisihan mo na naniniwala ka sa mga pangako ko dati, pangako ko ngayon na hindi mo na pagsisisihan na pinili mo akong pakasalan. Isang mahaba at passionate na halik ang ibinigay ni Kobe sa kaniyang magiging asawa habang buhat ito. Sa harapan mismo ng altar, nangako ang dalawa na sa hirap at ginhawa ay sila pa ring dalawa hanggang sa kanilang kamatayan.